Sumisilong din kaya ang mga multo? Baka hindi muna lumabas ang sinasabi nilang babaeng multo para umangkas sa likod ng mga tricycle driver. Ano ba pinagsasasabi mong bata ka? Kumain ka na nga lang dyan. Di tama pag-usapan ng bagay na yan sa harapan ng pagkain. Hindi rin ginagawang biron tungkol sa multo na sinasabi nilang nagpapakita sa mga tricycle driver. Sorry po, Tay. Tay, nun bang nagmamaneho kayo ng tricycle, nakaranas din ba kayo na may umangkas sa inyo na babaeng multo? Kasasabi ko lang sa'yo eh. Ayokong pag-usapan ng tungkol dyan sa harap ng pagkain. Ikaw talagang bata ka? Masabihan ka nga ng isang beses lang. Sige na, kumain ka na. Opo, Nay, pasensya na ulit. Naiilang na lang ako sa kadaldala ng bunso namin ng asawa kong si Vanji. Likas na talaga sa anak ko na makulit at may pagkaisip bata pa rin kahit edad 20 anyos na. Nag-iiba lang talaga ang timpla ko tuwing nababanggit ang tungkol sa babaeng sinasabi nilang umaangkas sa mga namamasadang tricycle driver. Dito sa Barrio Turo, may matagal nang kumakalat na balita tungkol sa babae raw na umaangkas sa mga namamasadang tricycle tuwing sasapit ang gabi. Nagaganap daw ang pagpapakita nito tuwing buwan ng Agosto kung kailan maulan. Walang makapagpaliwanag sa mga residente kung bakit ganoong buwan nagpapakita ang babaeng multo. Ayon sa mga nakasaksing tricycle driver, ang babae ay may mahabang buhok, balingkinitang katawan at may katangkaran din. Ang suot di umano nitong damit ay hindi puti katulad ng pag-aakala ng marami na kapag babaeng multo ay nakasuot ng mahabang puting damit. Ang suot ng babaeng laging umaangkas sa mga tricycle driver ay kahalintulad ng suot ng mga nagtatrabaho sa isang mall. Dahil sa kababalaghan na nagaganap, naging madalang na ang biyahe papasok sa aming baryo, lalo na kapag alanganing oras na. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala sa anak nating si Carlo. Kung bakit naman kasi mas pinili pa niyang mamasada na lang ng tricycle kesa magtiyaga sa pabrika eh. Di ba nga yung asawa niyang may gusto na umalis siya sa trabaho dahil natatakot na wala silang kasamang mag-iina sa bahay? Ay, iniisip ko lang kasi na baka matsyempohan siya ng babaeng multo na yon. Sabi naman ng anak mo hindi siya babiyahin ng gabi. Ay, sana nga. Tsaka hindi naman naniniwala ang mag-asawang yun sa multo eh. Isa pa nga yan eh. Kaya hindi mo maiaalis sa akin ng mag-alala. Baka mamaya maisipan ni Carlo na mamasada sa gabi. Hindi naman talaga nananakit ang mga multo. May gusto lang silang sabihin na hindi natin maunawaan ng mga ordinaryong tao. Tingin mo kaya pinatay ang babaeng yun? Baka humihingi siya ng katarungan sa pagkamatay. Ano sa tingin mo? Baka, siguro nga. Ewan, hindi ko na alam. Karaniwan, ganun ang sinasabi kapag may nagmumulto. Agosto na naman. Hindi ko maiwasan na hindi matakot tuwing sasapit ang buwan na ito. Hindi ko masabi sa asawa ko na ganoon din ang nararamdaman ko. Piping dasal ko na lang, sana hindi makaengkwentro ni Carlo ang sinasabing multo na yon. Kadalasan kasi sa nakakakita ng babae ay naaaksidente dahil sa matinding takot. Dahil sa kababalaghan na nangyayari sa baryo namin, nagpasya ang kapitan namin na paimbestigahan ang sinasabing babaeng umaangkas sa mga tricycle driver. Inalam kung meron bang babaeng nawawala na umaayon sa deskripsyon sa babaeng sinasabi. Ngunit walang nakuha na solidong ebidensya kaya hindi na rin itinuloy ang pag-iimbestiga. Nang gabing yon, hindi ako dalawin ng antok. Matagal na kaming hiwalay sa pagtulog ni Vanji. Kasama niya sa silid ang bunso naming si Bangs. Ako naman dito sa sala nahihiga. Ako rin kasi ang madalas na magising ng maaga para magbukas ng aming munting tindahan. Sumasagi sa akin ang isang pangyayari. Isang gabi ng Agosto rin yun. Pilit ko yung inaalis sa aking isipan pero tukso namang paulit-ulit ko yung nakikita. Kinabukasan, isang balita na naman ang nakarating sa amin. Isang tricycle driver umano ang malubaang lagay sa ospital dahil na aksidente nung nagdaang gabi. Ang tinuturong dahilan ay ang babaeng umaangkas. Anak daw yun ang nagtitinda ng balot.
Kawawa naman, ang liit pa ng mga anak nun eh. Ha? Sigurado ka ba sa nasagap mo na yung babaeng multong dahilan? Bakit? Meron pa bang ibang dahilan? Malay mo naman kung lasing o di kaya matuli ng patakbo ng tricycle. Ang sabi ni Lita, wala daw bisyo yun. Habang dinadala daw nila sa ospital, wala daw bukang bibig yung Tony, kundi yung babaeng multo. Sumisigaw pa nga raw ito na layuan at kailangan pa di umano siya ng pamilya niya. Lalong tumindi ang hinala ako dahil sa mga sinabi ni Vanji, pero wala akong lakas ng loob para sabihin dito ang nalalaman ko. Nagpapakita lang naman ang sinasabi nilang multo tuwing gabi at masama ang panahon. Isang hapon yun, habang ako ang nakatao sa may tindahan, dumating si Carlo bitbit ang isang bag. Hindi rin maipinta ang mukha nito. Ano po, tay? Si nanay po. Umalis kanina kasama ang mga kaibigan. Bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan ang mag-iina mo? Nasa amin po. Tay, pwede po bang dumito muna ako kahit pansamantala lang po? Oo naman. Kaya lang bakit ikaw lang? Magsabi ka nga. Nag-away ba kayo ng asawa mo, ha? Oo Hindi ko na po kaya ang pagiging selosa ni Dina. Wala na sa lugar Napapahiya na ako sa mga kaibigan ko Ay, hindi mo masisisi ang asawa mo. Talagang nawala na siya ng tiwala sa ginawa mo noon. Tay, ang tagal-tagal na po noon. Pinatunayan ko naman sa kanya na nagbago na ako Baka naman kasi binibigyan mo ng dahilan para pagdudahan ka ulit. Hindi po, tay. Sadyang inaagiw lang talagang utak ng babaeng yun. Sabi ko nga lahat sinunod ko na. Nung sabihin niyang umalis ako sa trabaho noon, sinunod ko naman. Siya naman itong may gusto na bumili na lang kami ng tricycle at mamasada ako. Mas maigi pa rin na pag-usapan niyo ang problema kaysa nag-alsabalutan ka agad. Wala na pong pag-asang relasyon namin. Sa hiwalayan na po talaga mauuwi ito. Ay anak, huwag ka munang magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Alalahanin mong may mga anak kayong labis na maapektuhan. Tay, pwede po bang umidlip muna? Kagabi pa kasi ko walang maayos na tulog Sa labas kasi ng bahay ako pinatulog ni Dina Magdamag akong pinapak ng lamok. Ha? Sa labas ka mo pinatulog ng asawa mo? Lakas din pala na sapak ng asawa mo, no? Sinabi niyo pa, kaya suko na ako. Ayoko na talaga. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Tsaka na nga natin niya pag-usapan, anak. Pati ako nangungonsumi dyan sa asawa mo Sige, doon ka nalang umidlip sa dati mong silid. Tumangulang si Carlo at naglakad na papasok sa sala. Naiilang na lang akong naiwan sa loob ng tindahan namin. Hindi ko maiwasan na mainis din sa manugang kong si Dina. Nung una kasi naming nakilala ang babae, dama na namin ang pagiging matapang at dominante nito na kabaliktaran ni Carlo. Pero dahil ang anak ko naman ang makikisama sa kanya, tinanggap namin ang babae sa aming pamilya. Kahit kailan, hindi rin namin nakaharap ang sino man sa pamilya nito. Taga-kapis kasi ang babae at sabi nito, palaki lamang ito ng isang tiyahin. Yun lang ang alam namin sa pagkatao nito. Maya-maya lang ay dumating na rin si Vanji. Agad kong sinabing naroon ang anak namin. Binanggit ko na rin ang nangyari kung bakit naroon ito. Ibang klase rin ng babaeng yun Sino siya para gawin niyo sa anak natin? Wala nang ang ginawa si Carlo kundi ang sumunod sa kanya Tapos ganun pa ang gagawin niya? Huwag na tayong mga pa sa kanila. Away mag-asawa yan Hayaan nating si Carlo ang lumutas sa problema nila. Ay basta! Hindi ko na pababalikin si Carlo sa bahay nila. Kung hindi niya itatrato ng tama ang anak natin, mabuti pang maghiwalay na lang sila. May kasalanan din naman kasi si Carlo Siya ang unang nagloko. Ang ayos-ayos ng pagsasama nila noon keso nabuntis lang ang asawa, nangalabit na ng iba. Tapos naman na yun Nagbago naman na si Carlo. Wag na nga natin niyang pag-usapan. Payuhan mo na lang ang anak mo kung ano yung maganda niyang gawin. Ang mga anak kasi nila ang kawawa
O sige, mamaya sa hapunan natin yan pag-usapan. Tinalikuran ako ni Vanji at nagtungo sa may kusina para maghanda ng hapunan namin. Maya-maya lang din, dumating na rin si Bangs galing sa trabaho nito sa bayan bilang cashier. Nang makapagmano sa akin, akma na sanang tataliko dito nang pigilan ko. Nandyan ang Kuya Carlo mo. Dumating kani-kanina lang. Ay talaga po? Nasaan yung mga pamangkin ko? Tagal ko na silang di nakikita eh. Ang kuya mo lang ang nandito. Walang ate Dina mo at ang mga bata. Ho? Bakit naman po? Teka, huwag niyo sabihin na pinalaya si kuya. Hindi naman siguro. Nag-away lang silang mag-asawa kaya nandito ang kuya mo. Grabe talaga yung si Ate Dina. Umandar na naman siguro ang pagkaselosa. Nagkamali na kasi ang kuya mo dati. Kaya siguro wala nang tiwala ang ate mo. Ang tagal na nun eh. Hindi pa rin ba niya napapatawad si kuya? Ay, baka napatawad na ng ate Dina mo. Kaya nga lang hindi ganun kadali para sa kanya makalimutan ang ginawa ni Carlo. May mga bagay talaga na hindi ganun kadaling kalimutan kahit matagal nang nangyari. Ang mabuti pa puntahan mo muna ang kuya mo. Baka kailangan niya na makakausap eh. Sige po tay, maiwan ko na muna kayo. Sa hapunan, habang kumakain kami, inungkat ng asawa kong si Vanji ang tungkol sa problema ng anak namin na si Carlo. Pero nagulat kami nang buo na ang pasya nito na makipaghiwalay sa asawa nitong si Dina. Batid di umano nito na hindi na ibibigay ng asawa ang mga anak nila sa kanya, kaya susuportahan na lamang niya ang mga anak niya. Ang inaalala ko, baka mamaya hindi na ipahiram sa atin ng mga bata. Hindi niya po pwedeng ipagdamot sa akin ang mga anak ko. May karapatan din ako sa mga anak namin. Talaga bang buo na ang desisyon mo? Baka naman nasasabi mo lang yan dahil galit ka. Sobra na po kasi ang ginagawa niya eh. Nakakababa na ng moral ang ginagawa niya sa akin. Lahat naman ginawa ko na para maipakita ko na nagbago na ako na hindi ko na uulitin ang ginawa kong pagtataksil noon. Pero madalas pa rin niya ako ipahiya sa harapan ng ibang tao. Ikaw pa rin naman ang masusunod sa bagay na yan eh. Kami nagbibigay lang ng payo sa'yo. Pero kahit ano pa man ang mangyari, nandito lang kami ng nanay at kapatid mo para suportahan ka sa mga desisyon mo. Salamat po, Tay. Alam ko naman po na maaasahan ko kayo eh. Nang sumunod na araw, nagpaalam si Carlo sa amin na pupunta lang sa bahay nila. Gusto lang daw nitong magpaalam sa mga anak at kunin ang ilang gamit. Sinamahan siya ni Vanji para daw hindi na ulit magkagulo ang mag-asawa at para na rin makapag-usap ng masinsinan. Habang naghihintay ako sa pagbabalik ng dalawa, inabala ko naman ang sarili ko sa pag-aayos ng mga panindang pinamili ni Vanji para sa tindahan. Nang makatapos ako sa pag-aayos, saka naman dumagsa ang mga bumibili. May ginagawa kasing bahay malapit sa amin, kaya puro mga construction worker ang aming mga suki. May ilan na nangungutang na hindi talaga maiwasan. Mabuti na lamang ay mababait ang mga ito at marunong tumupad sa usapan na lingguhan ang bayad. Habang mga nagmemeryenda, panay ang kwentuhan ng mga ito. Tahimik lamang akong nakikinig sa kanila. Pero biglang nagbago ang timpla ko nang marinig na pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa babaeng umaangka sa mga tricycle driver tuwing gabing maulan. Hanggang matapos ang break time ng mga ito at bumalik na sa kanilang trabaho, hindi na gumaan ang pakiramdam ko. Bago naman mananghalian ay dumating na ang dalawa. Tamang-tama naman na nakaluto na ako ng tanghalian namin. Si Carlo ay agad na pumasok sa loob ng silid, bit-bit ang mga gamit nito. Oh, anong nangyari? Hayun, hindi pumayag si Dina na makipaghiwalay na sa kanya ang anak natin. Nung una nagtatapang-tapangan pa eh. Nung malaon, nagmamakaawa na at umiiyak na wag silang iwan ni Carlo. Pero buo na ang pasya ng anak natin. Napuno na rin eh. Yung mga bata, kumusta sila? Kawawa nga ang mga apo natin. Nag-iiyakan lalo na si Nene na makaama talaga. Ayaw bumitaw sa pagkakayakap kay Carlo. Yan na nga ba ang inaalala ko eh.
Ang mga bata ang labis na masasaktan sa desisyon nilang yun. Habang pauwi nga kami rito, tinanong ko ulit ang anak natin kung talaga bang itutuloy pa niya ang pakikipaghiwalay kay Dina. Oo daw. Matigas din ang kalooban ng anak mo. Hindi mo rin naman masisisi si Carlo. Napuno na nga yung anak natin. Alam mo ba, kanina, kinilabutan ako sa sinabi ng manugang natin kay Carlo. Ay bakit? Ano bang sinabi ni Dina? Pagsisisihan daw ni Carlo ang gagawin niyang pagtalikod sa kanilang mag-iina. Wala lang yun. Siyempre galit yung manugang mo kaya kung ano-ano ang lumalabas sa bibig niya. Ewan ko, biglang nagtayuan ang balahibo ko sa katawan. Lalo na nang makita ko yung nanlilisik niyang mga mata. Ilang araw din na pinuntahan ni Dina ang anak namin sa bahay. Nakikiusap ito na kung maaari ay makausap nito si Carlo. Pero tuwing pumupunta ang manugang ko sa amin, wala lagi ang anak ko. Sinabihan pa kaming mag-asawa na itinatago lang namin si Carlo. Minsan, hindi na nakatiis ang asawa ko. Sinabihan na nito ang aming manugang na buo na ang pasya ng anak namin na makipaghiwalay rito. Galit na nilisan nito ang aming bahay. Pagkaalis nito, kinausap ko si Vanji. Ay, hindi mo na sana pinatulan pa. Para matauhan. Siya naman na may kagagawan kung bakit napuno na sa kanya si Carlo eh. Saka para hindi na siya balik ng balik dito. Baka mamaya malasin pa tong tindahan natin. Ay, talaga bang hindi na magbabago ang isip ni Carlo? Hindi na nga. Saka mas gusto ko na rin yun kesa habang buhay siyang makulong sa pagsasama nila ng babaeng yun. Noon pa naman ayoko na sa babaeng yun eh. Anak mo lang ang mapilit. Hayan tuloy, ano nangyari? Sa hiwalayan din naman pala mauuwi ang pagsasama nila. Ang akala kasi nilang pag-asawa parang kanin na isusubo lang at kapag napaso pwede mong iluwa. Hindi naman tayo nagkulang ng paalala sa kanila, lalo na kay Carlo. Masyado kasing nagpadalos-dalos ng desisyon noon. Naiilang ko na lang nasambit. Nang sumunod na araw, sa pagtataka naming mag-asawa, hindi na muling bumalik sa bahay si Dina para piliting makipagbalikan sa kanya si Carlo. Natutuwa naman ang asawa ko dahil tila natauhan na raw ito na wala namang mapapala sa paghahabol sa asawa. Si Carlo naman, inabala na lamang ang sarili sa pamamasada ng tricycle. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang labas nito. Umuuwi lang tuwing tanghalian para kumain. Ilang araw na rin na laging masama ang panahon, kaya lagi kong pinapaalalahanan si Carlo na huwag magpapagabi. Huwag niyo sabihin na naniniwala kayo sa babaeng umaangkas na yon. Huwag kang tumawa dyan. Marami nang nagpatunay na totoo ang babaeng umaangkas sa mga tricycle driver. Ganitong panahon pa naman ang magandang mamasada, tay. Marami kasi ang pinipili na sumakay na lang ng tricycle kesa mag-jeep kahit mas mahal. Kaya totoo man o hindi ang kwento, mag-iingat ka lang palagi. Alalahanin mo na maliliit pa ang mga anak mo. Tay, kahit hindi nyo po sabihin yan, lagi naman po ako maingat sa pagmamaneho ko eh. Mabuti naman kung ganon. O sige, lumakad ka na para mauna ka sa pila. Sige po, tay. Mamaya na lang po ulit tayo magkwentuhan, ha? Hindi ko inaalis ang paningin ko kay Carlo habang naghahanda ito sa pag-alis. Nang paanda rin ito ang tricycle at lumabas ng bakura namin, saka lang ako pumasok sa loob ng tindahan. Si Vanji ay kahapon pa masama ang pakiramdam. Para daw minamartilyo ang ulo nito sa sakit. Kanina nang mag-agahan kami, pinainom ko na ito ng gamot. Sinabihan kong magpahinga na lamang sa silid at ako na ang bahala sa pananghalian namin at sa tindahan. Habang abala ko sa pagtutuos ng mga may utang sa amin, narinig kong tinatawag ako ni Vanji. Mabagal akong pumasok ng bahay at pinuntahan ito sa silid. Naabutan ko itong umiiyak habang sapo ang ulo. Oh, ano nangyayari sa'yo? Ang sakit ng ulo ko, Armes. Parang binibiyak sa sobrang sakit. Teka, ikukuha kita ng gamot. Uminom na ako. Lalo lang sumakit ang ulo ko eh. Baka hindi hiyang sa akin ang gamot na yon.
Paanong hindi hiyang? Gamot talaga to sa sakit ng ulo. Kung nakainom ka na, hintayin mo na lang at tatalab na yan. Hihilutin ko na lang ang ulo mo. Sige nga. Baka mas maigi yan kaysa sa gamot. Kinuha ko lang ang langis at saka ako naupo sa ulunan ni Vanji. Maingat ko na inilagay ang kanyang ulo sa hita ko at saka ko marahang hinilot-hilot ang sentido nito. Kitang-kita ko ang sakit na iniinda ng asawa ko. Noon lang din nangyari ang ganon. Naisip ko lang na baka dahil na rin sa pagtanda nito. Bumuti naman ang pakiramdam nito at nakatulog na rin. Pagdating ni Bangs, agad kong sinabi ang nangyari sa nanay niya. Ayos na po ba siya ngayon? Bumuti-buti na ang pakiramdam niya nang mahilot ko. Kanina talagang umiiyak siya sa tindi ng sakit ng ulo niya. Mabuti nga nakatulog na Mamaya pa ang gising noon. Pupuntahan ko lang po siya sa kwarto namin. Tumango naman ako. Lumabas ulit ako ng bahay para abangan naman si Carlo. Pasado 5:00 na kasi at hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating ito. Nang magising si Vanji, tuluyan nang nawala ang pananakit ng ulo niya. Nagagawa na ngang magbiro sa kanila. Magaling kasi maghilot ang tatay mo. Mas mabisa pa kaysa sa gamot. Awang-awa ako sa iyo kanina Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mabuti na lamang may langis pa tayo dyan. Kaya naisip kong hilutin ka. Oo nga pala, hindi pa ba dumarating si Carlo? Madilim na sa labas Hindi pa nga Wala pa naman tigil ang ulan. Sinabihan ko na na huwag magpapagabi Matigas talaga ang ulo ni Kuya. Saka hindi yun naniniwala sa mga kababalaghan. Kaya tiyak na hindi rin yun naniniwala sa mga multo. Hindi lang naman dahil dun Alam nyo na walang poste ng ilaw papasok dito sa atin. Mahirap bumiyahe kapag ganyang kasama ang panahon. Madalas na madulas ang daan at may mga bangin sa dulo nitong lugar natin. Paano kung dun pa magpahatid sa kanya ang pasahero niya? Hindi pa man ako nakakatapos ng paglilitahan niya ko, narinig na namin ang tunog ng tricycle ni Carlo. Agad na lumapit si Bang sa may pinto at binuksan yon. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok na si Carlo na basa ang kasuotan. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako. Ang dami kasing stranded na pasahero ngayon Sayang naman kung hindi ako magsasakay. Meron akong hinatid sa sunod na barangay. Kaya dumiretso na ako na uwi dito. Ang mabuti pa maligo ka muna. Baka mamaya magkasakit ka pa. Sige po, mabilis lang ako. Gutom na rin kasi ako Tamang-tama, sinigang sa miso ang niluto ng tatay niyo ngayon. Sa hapunan, tahimik lang akong nakikinig sa usapan ng mag-iina ko habang kumakain. Hanggang mapunta ang usapan sa manugang kong si Dina. Nagbibigay ka ba sa mga anak mo? Oo naman po. Hindi lang pera ang inaabot ko. Nagbibigay din ako ng grocery. Ayoko kasing may masabi sa akin si Dina. Mabuti nga at tumigil na ang babaeng yun sa pagpunta rito sa bahay. Inaway ko kasi nung huling nagpunta rito Natakot na sigurong bumalik. Ano po bang sinabi niyo sa kanya? Hindi niyo naman po kailangan na awayin pa yung tao O bakit? Huwag mo sabihing nagmamalasakit ka pa rin sa babaeng yun sa kabila ng ginawa niya sa'yo. Siya pa rin po ang nanay ng mga anak ko. Wala akong pakialam kung siya pa ang nanay ng mga apo ko. Natutuwa nga ako at wala na siya sa buhay mo Naiiling na lang ako nang marinig ko yon sa bibig ni Vanji. Maging si Carlo ay naiiling na lang sa pinagsasasabi ng ina. Kinabukasan, maulan pa rin. Katulad ng dati, maaga kong binuksan ang tindahan. Bahagya pa akong nagulat nang magising na rin si Carlo. Kumuha ito ng 2 tasang kape at inabot sa akin ng isa. Oh, mamamasada ka ba ngayon? Oo, tay. Sayang po kasi ang araw kung nandito lang ako sa bahay Bago ka umalis, kumain ka na muna ng almusal. Teka nga lang, isasangag ko yung natirang kanin at... Wag na po, tay. Bala ko po maglugaw kay na Aling Tasing mamaya. Ganun ba? Aalis ka na ba niyan agad? Oo, tay. Uubusin ko lang po tong kape ko. Basta yung mga bilin ko sa'yo, ha? Kung paalalahanan niyo ako, para pa rin akong bata.
Pamilyado na nga ako eh. Natural lang sa mga magulang ang lagi magpaalala sa mga anak kahit may sarili ng pamilya. Ang swerte nga po namin ni Bang sa pagkakaroon ng magulang na tulad nyo ni nanay eh. Kami rin naman. Swerte sa inyong magkapatid. Malawak na napangiti na lamang si Carlo sa akin. Pagkatapos maubos ang kape nito, kinuha na ang jacket at lagayan ng tubig. Saka pinaandar ang motor. Kumaway pa sa akin si Carlo bago pinasibad ang tricycle. Ako naman, matapos buksan ang tindahan, ay pumasok muli sa kusina para magsalang ng sinaing. Ilang sandali pa, nagising na rin si Vanji. Ang asawa ko na ang nagluto ng ulam namin at babaunin ni Bangs. Mas gusto kasi nitong magbaon kaysa bumili. Mas makakatipid kasi ito kung magbabaon na lang. Nang makaalis si Bangs, kami na namang mag-asawa ang naiwan sa bahay. Nasulyapan ko pang abala si Vanji sa pagwawalis ng sahig. Ilang minuto pa lang akong nakakatalikod nang marinig ko ang malakas na kalabog sa may sala. Kahit hirap sa paglalakad at muntik pang sumabit ang saklay ko sa upuan, dali-dali kong nilapitan si Vanji na wala nang malay sa sahig. Vanji! Vanji! Ano nangyari sa'yo? Gumising ka! Tinapik-tapik ko pa sa pisngi si Vanji pero puro ungol lang ang itinutugon nito sa akin. Mabuti na lamang, saktong bumibili ang kapitbahay naming si Susan. Tinawag nito ang asawa at sila ang nagbuhat kay Vanji sa sofa. Pinaamoy pa ni Susan ng ammonia ang asawa ko. Ilang sandali pa nagkamalay na rin ito. Anong nangyari? Nakita na lang kitang nasa sahig na at walang malay. Mabuti na lang at bumibili si Susan kaya nasaklolohan kanila. Bigla na lang kasing nagdilim ang paningin ko eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi kaya mataas ang dugo mo. Nung isang araw matindi ang pananakit ng ulo mo. Hindi naman siguro. Maayos na rin ang pakiramdam ko. Itutuloy ko na lang ang ginagawa ko. Ha? Sigurado ka ba? Oo naman. Nang matiyak ni Susan at ng asawa nito na maayos na ang lagay ng asawa ko, umuwi na rin sila. Ako naman, tahimik lang na pinagmamasdan ng ginagawa ni Vanji. Katulad ng sinabi nito, itinuloy na nito ang paglilinis ng bahay namin na parang walang nangyari. Nang sumunod na araw, hindi makatayo si Vanji sa higaan. Sumisigaw ito ng tulong sa amin. Agad namang dinaluhan ni na Carlo at Bangs ang kanilang ina. Ang sakit ng balakang ko at binti. Parang pinipiga ang pakiramdam ko. Dali na kaya natin si nanay sa ospital. Ayoko, huwag niyo akong dadalhin doon. Dito lang ako sa bahay. Pero nay, ang mabuti pa magpatawag na lang kayo ng albularyo. Yun ang kailangan ko. Kahit ako, nabigla rin sa sinabing yun ni Vanji. Hindi kasi yun ang inaasahan kong sasabihin niya sa amin. Tumingin pa sa akin ang dalawa naming anak. Tila ipinapahiwatig ng mga tingin nila sa akin na kung susundin ba namin ang nais ng nanay nila. Tinanguan ko si Carlo. Agad naman na nagpaalam ito na susunduin lang si Kamemeng, ang kilalang albularyo sa aming lugar. Bakit mo naman naisip na albularyo ang makapagpapagaling sa'yo? Hindi ko alam. Basta pumasok lang yun sa isip ko. Kaysa naman dalhin niyo ako sa ospital. Gagastos lang tayo tapos wala rin namang mangyayari. Sana hindi lasing si Kamemeng. Alam mo naman na matandang yun. Kapag walang nagpapagamot puro alak ang inaatupag nun. Sana naman po nasa bahay lang ang matandang yun. Baka kung saan-saan pa siya hanapin ni Kuya. Wala pa naman tigil ang pag-ulan. Hindi ko maiwasan na mag-alala rin sa sinabi ni Bangs. Napasulyap pa ako sa bukas na bintana. Laganap na ang dilim sa labas, kasabay ng malakas na ulan. Sinulyapan ko si Vanji na namimilipit na naman sa pananakit ng baywang, pababa sa binti nito. Naupo ako sa kanyang tabi at hinilot-hilot ko ang mga binti nito gamit ang aking langis. Kahit papano, nakikita kong gumiginhawa ang pakiramdam nito. Inabot na ng 2 oras ang paghihintay namin pero hindi pa rin bumabalik si Carlo. Wala kaming kamalay-malay noon
na makakatagpo ng anak ko ang sinasabi nilang babaeng umaangka sa mga tricycle driver. Kasalukuyan, binabaybay na ni Carlo ang pauwi sa amin. Sakay niyon si Kamemeng na sinundo pa niya sa kabilang barangay dahil mayroong ginagamot doon. Malayo pa lang, natanaw na niya ang babaeng pumapara. Kahit may payong, basang-basa na ng tubig ulan ang babae. Ay, kung kailan naman nagmamadali, tsaka naman may pasahero. Wag! Huwag kang hihinto! Ho? Bakit po? Basta sumunod ka na lang! Saka na ako magpapaliwanag! Kahit tumututol ang kalooban ng anak ko sa utos ng albularyo, sinunod pa rin niya ito. Nang malapit na siya sa babaeng pumapara, lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo ng tricycle niya. Nang makalampas, hindi nito napigilan ang lingunin ang babae. Pero sa kanyang pagkagulat, walang babaeng nakatayo doon. Itinutok na lang ni Carlo ang paningin sa harapan. Pero ilang sandali pa, naramdaman na lamang niya ang pagtayuan ng mga balahibo niya sa buong katawan. Batid niya na hindi yun dala ng malamig na panahon. Ramdam din niya na mayroong nakasakay sa kanyang likuran. Parang gusto niyang lingunin ito, pero parang nanigas na ang leeg niya. Kahit ang pagtingin niya sa side mirror, hindi niya magawa. Nakakaramdam siya ng matinding kilabot na hindi niya maipapaliwanag. Humupa lamang ang pananayo ng balahibo ni Carlo nang malapit na sila sa aming bahay. Sinalubong ko na sila sa may balkonahe. Nakahinga ako ng maluwag nang ligtas na makabalik si Carlo at kasama pa si Kamemeng. Oh, bakit natagalan ka yata? Kasi po tay, sinundo ko pa po si Kamemeng sa kabilang barangay eh. May ginamot po siya ron. Oh, parang namumutla ka dyan. Baka po sa panahon lang. Giniginaw lang po ako. Ang mabuti pa magtitimpla ako ng kape. Hindi naman nakaligtas sa akin ang makahulugang sulyap ni Kamemeng sa anak ko. Doon ako kinutuban na may nangyari habang nasa labas si Carlo. Isinantabi ko na muna ang bagay na yon dahil sa kalagayan ni Vanji. Naiwan sa silid ang albularyo at si Bangs. Ako naman ay nagpaiwan sa sala kasama si Carlo. Teka, may nangyari ba? Kanina ko pa napapansin na para kang balisa dyan. Para bang may kinatatakutan ka? Kasi tay, hindi ako sigurado kung totoo nga yung naranasan kong kababalagang kanina. Ano bang ibig mo sabihin? Kasi po, totoo nga po yata yung sinasabi nila na may babaeng umaangka sa mga likod ng mga tricycle driver. Kung ganun, pati pala ikaw? Bagamat nakakaramdam ng takot si Carlo dahil sa naranasan, ikinuwento pa rin niya sa akin ang nangyari. Kahit ako, hindi ko maiwasan na hindi kilabutan. Muli, isang alaala na naman ang pilit umuukil-kil sa aking isipan. Iwinaksi ko na lamang yun sa aking isip at nakinig sa iba pang sinasabi ng anak ko. May ilang oras din kaming naghintay bago lumabas ang albularyo. Magiging maayos na ang lagay ng asawa mo. Hayaan niyo muna makapagpahinga si Vanji. Ano ba ang naging sakit ni Vanji? May alam ba kayo na nakaaway ni Vanji o hindi kaya nakaalitan itong mga nakaraang araw? Wala. Kilala ang asawa ko na mabait at walang kaaway. Tsaka napakadalang na hong lumabas ng bahay ni Vanji. Malimit sa palengke lang para mamili ng paninda sa tindahan. Ano po bang sakit ni nanay? Wala naman talaga sakit ang nanay mo. Pero merong isang tao ang galit sa kanya. Kaya siya binibigyan ng sakit para pahirapan. May kumukulang po ba kay nanay? Yun po ba ang gusto niyong sabihin? Ganun na nga, iho. Gaya po ng sinabi ni tatay, mabait po ang nanay namin. Wala siya nakakagalit. Marunong po siyang makisama sa lahat ng tao. Minsan, hindi lang sa merong nakakagalit ang isang tao, kaya ang iba ay nagagawang ipakulam ang kapwa nila. Minsan dala na rin ang inggit. Baka merong naiinggit sa nanay nyo. Alin lang sa dalawa? Dahil sa alitan o inggit?
Iniisip ko pa rin ang sinabi ng albularyo kahit malaon na itong nakakaalis. Tumanggi rin ito na magpahatid kay Carlo at sinabihan pa na sunugin agad ang damit na suot nito kanina. Kinabukasan, maulan pa rin pero hindi na ganon kalakas. Akala ko ay hindi na mamamasada si Carlo. Namamanaag na kasi ang araw nang lumabas ito ng silid niya. Oh, mamamasada ka ba ngayon? Oo sayang po kasi ang araw. O ba't tinanghali ka yata ng gising? Hindi po kasi agad ako nakatulog kagabi. Iniisip mo ba yung sinabi ni Kamemeng kagabi? Sinunod mo ba yung bili niya? Oo, bago po ako nahiga kagabi, sinunog ko na yung damit. Yun naman po ang bili niya eh. Naawag ko ng paabuti ng umaga. Huwag ka na muna kaya mamasada. Nag-aalala kasi ko sa'yo eh. Hindi po pwede. Nag-iipon din po kasi ko eh. Ay, ganun ba? Basta mag-iingat ka ha. Huwag ka na lang magpaabot ng gabi sa daan. Opo, Tay. Sige po, gagayak na po ako. Nung almusal, kami lang ni Bangs ang magkasalo sa hapagkainan. Natutulog pa kasi ng mga oras na yon si Vanji. Sinabi rin ito na hindi mo napapasok sa trabaho para mabantayan ang ina nito. O ano, naging maayos naman ba ang naging tulog ng nanay mo kagabi? Oho, Tay, diretso po ang tulog niya. Magaling po talagang albularyo si Kamemeng. Mabuti naman kung ganoon. Kahit papano makakahinga na tayo ng maluwag nito. Tay, sino kaya ang nagpakulam kay nanay? May alam ba kayo? Mabunga nga lang yan nanay mo, pero mabait at kasundo ang lahat. Palaisipan din nga sa akin ang bagay na yan eh. Bigla lang po sumagi sa isip ko. Hindi kaya pinakulam siya ni Ate Dina? Bakit naman siyang naisip mo? Siya lang naman na may galit sa atin eh, lalo na kay nanay. Nabanggit kasi ni Kuya na sinabi ng asawa niya sa kanya na baka sa sulsol ni nanay, kaya siya nakikipaghiwalay sa kanya. Alam mong hindi totoo yan. Kita mo naman kahit tutol sa kanyang nanay mo noon, pinakikitunguhan pa rin siya na maayos. Nito na lang huli nagalit ang nanay niyo dahil sa ginagawa niya sa kuya mo. Grabe naman po kasing magselo si Ate Dina. Wag mo na nga palang mabanggit sa nanay mong napag-usapan natin ngayon ha. Baka lalo magalit yun kay Dina. Oho, Tay. Tay, nabanggit na ba sa inyo ni Kuya ang plano niya? Ha? Anong plano? Balak daw ho niyang mag-abroad. Talaga? Hindi niya nababanggit yun. Kanina sabi niya lang nag-iipon daw siya. Yun na nga po yun. Kahit ano man ang desisyon niya lagi kaming nakaalalay sa inyo at handang laging sumuporta. Nakukonsensya daw po kasi siya na mas inuna niya ang pag-aasawa kaysa sa tumulong sa inyo noon. Di naman namin kayo inuobliga na tumulong sa amin ng nanay niyo May pensyon naman ako at malaking tulong din itong tindahan natin. Hayaan na lang po natin si Kuya kung gusto niyang bumawi sa inyo. Saka mas makakaipon siya kung mag-a-abroad siya, lalo na't nag-aaral na ang mga anak niya. Habang lumalaki ang mga bata, syempre lumalaki rin ang gastos. Ay, kumusta na kaya ang mga apo ko? Miss na miss ko na sila Isa pa nga po yan. Kung hindi pa pupuntahan ni Kuya sa eskwelahan ng mga pamangkin ko, hindi pa niya makikita. Ayaw na po siyang papasukin sa dati nilang bahay ng asawa. Gustuhin ko man na magkasundo silang mag-asawa. Nasa kuya mo pa rin ang desisyon sa bagay na yan. Yun nga po Nang araw na yon, naging matumal ang benta ng tindahan namin. Nagtataka rin ako kung bakit hindi na bumibili sa amin ang mga trabahador na gumagawa ng bahay malapit dito sa amin. Nang bumili si Susan, sa kanya ko nalaman na sa kabilang tindahan na umuutang ang mga suki namin. Di umano, mas mura at kumpleto sa kabilang tindahan. Maging ang iba nilang mga kapitbahay, doon na rin sa kabilang tindahan bumibili. Kasing lungkot tuloy ng panahon ng benta ng araw na yon. Ganyan talaga ang tindahan. Minsan malakas, minsan mahina. Hindi talaga pwede asahan lagi. Tanggap ko naman yun, anak. Wala sa akin kung doon nila gustong bumili. Hindi naman natin hawak ang mga taong yun
Hindi ko na lamang sinabi kay Bangs ang mga iba pang sinabi sa akin ni Susan nang minsang bumili ito sa akin. Anito, sinisiraan ang aming tindahan para sa bagong tindahan bumili ang mga dati naming suki. Pinagkibit-balikat ko na lamang ang mga sinabi ng ginang sa akin. Nung hapon, muling bumalik si Kamemeng para tingnan si Vanji. Hindi nito sinabi sa asawa ko ang totoong sakit nito dahil na rin sa pakikiusap ko. Masyado kasing nerbiyosa ang asawa ko pagdating sa mga nararamdamang sakit. Minsan, sumasagi sa isip ko ang sinabi ni Bangs na baka may kinalaman si Dina sa nangyayari kay Vanji. Pero naisip ko na hindi tamang mamintang ng walang solidong ebidensya. O ano, wala ka na bang ibang nararamdaman pa? Wala naman na. Nagtataka nga ako kung bakit bumalik pa si Kamemeng eh. Gusto lang pala niyang ibigay sa akin ang pulseras na ito. Para saan daw ba yan? Mabisa raw itong proteksyon sa lahat ng uri ng elemento. Hindi kaya nanuno ako, Armes? Oh, wala naman tayong puno ah. Paano ka naman manununo? Baka nung minsang sumama ako sa kaibigan ko. Marami kasing puno doon eh. Kung totoo man yun, mabuti pang iwasan mo na lang ang gumawi pa ron. Saka, lagi mo na lang yang isusuot. Hay, sumagi pa naman sa isip ko na baka kako kinukulam ako. Buti na lang hindi naman pala. Sa bait mong yan, sino naman ang gagawa nun sa'yo? Isa lang ang pumapasok sa isip ko. Walang iba kundi yung manugang nating si Dina. Ikaw talaga, masama ang mambintang. Siya lang naman ang may galit sa akin eh. Sino pa ba ang maiisip ko? Hindi naman siguro dahilan yun para gawin niya yun sa'yo. Tsaka, itingin ko wala namang alam yun sa kulam eh. Kahit ano pa ang sabihin mo at pagtatanggol sa babaeng yon, mabigat na ang dugo ko sa kanya. Huwag kang ang ganyan. Nanay pa rin siya ng mga apo natin. Malay mo, magkabalikan pa silang mag-asawa. Ay naku, sana wag na. Natauhan na si Carlos sa kanya. Nakaalis na siya sa manipulasyon ng babaeng yon. Hindi na niya ginagamit ang utak niya kapag nakipagbalikan pa siya doon. Ay nako, huwag na nga nating pag-usapan yan. Ang importante ngayon magaling ka na. Baka mamaya, bumalik na naman ang sakit mo. Hindi na nga nakipagtalo si Vanji, pero kita ko pa rin ang inis sa mukha niya para sa manugang namin. Iniwasan na lang naming pag-usapan ang tungkol kay Dina, maliban sa mga apo namin. Nalulungkot din kami dahil hindi magawang pakiusapan ni Carlo ang asawa na ipahiram sa amin ng mga bata kahit isang araw lang. Hayaan mo na lang kung ayaw. Baka mamaya lalo pang lumala ang alitan yung dalawa dahil sa hinihiling namin. Pasensya na po talaga kayo, Tay, ah. Alam ko na miss nyo na ang dalawang bata. Kaya lang, nagmamatigas si Dina eh. Tuloy na ba yung balak mong pag-abroad? Opo, Tay. Wala nang atrasan to. Nakapag-apply na nga po ako sa sinasabing agency ng kaibigan ko eh. Kinukumpleto ko na lang ang mga papeles ko. Kung halimbawa na nandun ka na, sana focus ka muna sa trabaho at sa mga anak mo. Baka mamaya kasi, doon ka pa maghanap ng babae. Ako sinasabi ko sa'yo, sakit lang ng ulo ang hahanapin mo. Hindi po yan, Tay. Tsaka ang totoo niyan, mahal ko pa rin po si Dina kahit ganun ang pag-uugali niya. Ibig bang sabihin yan, iniisip mo na makipagbalikan sa kanya? Hindi naman po sa ganun. Kailangan ko pa rin naman pong pag-isipan ng mabuti. Sa bagay nga, minsan ka nang nagkamali noon. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Kung talagang mahal ka ni Dina, maghihintay yun kahit ano man ang mangyari. Yan nga po ang nasa isip ko. Maiba ko. Mamamasada ka ba ngayon? Oo, Tay. Umuwi lang ako sandali dahil may kinuha ako. Aalis na rin po ako. Kanina pa ako nakatitig sa kalendaryo na nakasabit sa may pintuan namin. Lingid sa akin, kanina pa ako pinagmamasdan ni Vanji. Panay din ang buntong hininga ko. 3:00 na ng hapon ng mga oras na yon. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid. Para ba yung yelo na dumampi sa balat ko?
Bigla ring nagpalipat-lipat ang kalendaryo na animoy hinahangin hanggang tuluyan na yung nahulog sa sahig. Naramdaman mo ba yun? Parang may dumaan na malamig na hangin. Oo, naramdaman ko rin yun. Ganito lagi kapag malapit ng magtapos ang buwan ng Agosto. Magtapat ka nga. May itinatago ka ba sa akin? Bakit napapansin ko lagi mo nalang pinagmamasdan ng kalendaryo natin? Ay, ang totoo niyan, matagal ko nang itinatago sa dibdib ko. Kung alam mo lang, talagang labis akong binabagabag nito. Bakit mo kasi itinatago? Alam mong karamay mo ko sa lahat ng problema. Malaki at maliit man yan. Ano pa ang silbi ng pagiging asawa ko kung pinaglilihiman mo ko? Ayoko na kasi na pati ikaw mag-alala pa. Nag-uumpisa na nga ako mag-alala ngayon eh. Napatitig ako sa mukha ni Vanji. Baka sa kanya ang pagtatampo dahil sa paglilihim ko. Niyaya ko siya na maupo kami sa sofa. Gusto ko nang sabihin sa kanya ang gumugulo sa isip ko sa matagal na panahon. Habang nagsasalita ako, magkakaibang emosyon ang lumalarawan kay Vanji. Kung tama ang hinala mo, baka siya nga ang babaeng yun. Hindi kaya ikaw ang hinahanap niya kaya hindi siya matahimik? Iyon din ang palagay ko. Pero hindi ba binalikan natin siya sa pinag-iwanan ko sa kanya? Kaya lang wala na siya ron. Oo nga, kaya akala natin nakauwi na siya. Hindi ko na rin naman naaalala ang tungkol sa kanya kung hindi mo pa binanggit ngayon eh. Kung ano man na nangyari sa kanya noon, hindi na natin malalaman pa. Kung sakali man na may masamang nangyari sa kanya ng gabing yun, na-aksidente rin tayo noon at naging dahilan pa nga para maputulang ka ng binti. Nang gabing yun, pareho kaming hindi mapakali. Wala pa kasi si Carlo at malakas din ang ulan. Panay ang tingin ko sa orasan sa dingding at kasabay nyo ng pagtanaw ko sa labas ng nakaawang na pinto. Lingid sa aming mag-asawa, pauwi na noon si Carlo. Naghatid lang siya sa kabilang barangay kaya ginabi na siya. Dahil malakas ang ulan, hindi siya makapagpatakbo ng matulin. Sa unahan, may naaaninag siyang nakatayo sa gilid ng kalsada. Parang bulto ng babae. Habang palapit, mas nagiging malinaw ito sa kanya. Teka, parang pamilyar siya sa akin hindi maaari. Kahit delikado, binilisan na ni Carlo ang kanyang patakbo. Napapikit pa siya nang malapit na siya sa babae. Pagkalampas, naramdaman niya ang matinding pangingilabot. Pagmulat ng mga mata, nakita niya sa salamin ng motor ang maputla at tila basang sisiw na babae sa kanyang likuran. Isang sigaw ang pinakawalan niya, kasabay ng nakakasilaw na liwanag sa unahan. Iinom sana ako nang dumula sa kamay ko ang basong puno ng tubig. Napatitig na lamang ako sa nagkapira-pirasong baso. Anong nangyari? Dumulas lang sa kamay ko. Bigla kasi akong kinabahan eh. Yan pa naman ang paboritong baso ni Carlo. Ikaw kasi ang nagregalo sa kanya niyan eh. Oh, lumayo ka muna at kukuha ko ng walis. Vanji. O bakit? Nasugatan ka ba ng bubog? Hindi. Pero iba ang kaba ko. Hindi kaya may nangyari kay Carlo? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Nabanggit nga pala sa akin ni Carlo na kahit gabi, mamamasada siya para malaki ang maipon niya. Ano? Bakit mo naman pinayagan? Ayoko nga sana. Kaso siya tong mapilit eh. Maya-maya nandito na rin yun. Hintayin na lang natin. Hindi na ako nakapagsalita pa nang marinig namin ang tunog ng tricycle nito. Nagmamadali si Vanji na sumilip sa may bintana. Lumingon ito na may nakaguhit ng ngiti. Papasok pa lang sinalubong ko na si Carlo. Oh, bakit ngayon ka lang, iho? Pasensya na po kung ngayon lang ako. Naghatid kasi ako ng isang pamilya sa kabilang barangay. Pag uwi ko naman po, muntik nang may makabanggaan ako. Mabuti na lang naiiwas ko agad ang tricycle ko. Lasing yung driver. Oh, di ka ba nasaktan? Hindi po. Ay, mabuti naman kung ganon. Kanina pa kami nag-aalala ng nanay mo sa'yo eh.
Tumatanggap po kasi ako ng mga pasahero na tinatanggihan ng kapwa ko tricycle driver kapag malayo ang lugar. Malaki naman po kasi ang bayad. Sayang din. Kung maaari sana, iwasan mo na ang bumiyahe sa gabi. Sige po, Tay. Sa susunod po hindi na. Papasok po muna ako sa kwarto. Nang dumaan sa harap ko si Carlo, nagtaka ako kung bakit hindi man lang ito nagmano sa amin ng nanay niya. Tila napansin din yon ni Vanji. Nang sundan ko ng tingin ito, napansin ko na iba ang figura ng anino nito. Ganun na lang ang panghihilakbot ko nang sulyapan ko si Vanji. Nanlalaki rin ang mga mata nito. Nung gabi, hindi sumabay sa amin si Carlo na kumain. Anito, busog pa naman at pagod. Itutulog na lang di umano nito ang hapunan. Kinabukasan, maagang nagising si Carlo hindi para mamasada ng araw na yon, kundi para sunduin ang mag-iina nito. Pumayag na raw ang asawa nito na ipasyal ang mga anak basta kasama ito. Pagkatapos ng almusal namin, gumayak na ito at saka lumakad na. Hindi kaya guni-guni lang natin yung nakita natin kagabi? Hindi ko alam pero kagabi pa ako kinakabahan Wala naman sanang masamang mangyari kay Carlo. Hindi yun pahihintulutan ng may kapal. Basta manalig ka lang. Nung araw na yun, sumangguni kami kay Kamemeng. Sinabi namin ang kakaibang pangyayari rito kagabi. Paliwanag ng albularyo, maaaring nasundan ito ng babaeng multo. May palagay raw ito na si Carlo ang gagawin nitong instrumento para malutas ang misteryo ng pagkamatay nito. Lalo kaming nabahala dahil sa mga naging pahayag ng albularyo. Nung gabing yon, hindi umuwi si Carlo. Dumaan po siya sa trabaho ko kanina. Baka hindi raw po siya makauwi dito sa bahay. Hindi kaya nagkabalikan na silang mag-asawa? Ewan ko lang po. Kung sakali, bahala na si kuya. Matanda na rin naman siya para magdesisyon para sa sarili niya. Basta para sa mga bata, ayos na rin sa akin. Itatago ko na lang ulit ang galit ko sa babaeng yun. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Vanji, humahangos na dumating ang matalik na kaibigan ni Carlo na si Erning. Ibinabalita nito na naaksidente raw si Carlo kasama ang pamilya nito kagabi at kasalukuyang nasa ospital. Matinding takot ang nararamdaman namin ng mga oras na yon. Sina Vanji at Bangs ay hindi maiwasan na mapaiyak na lamang. Hindi ko na halos maalala kung paano kami sumakay sa tricycle ni Erning at nagpahatid sa ospital kung nasan si Carlo at pamilya nito. Pagdating sa silid, naabutan namin si Dina na mugto pa ang mga mata. May ilan itong pasa at galos sa katawan. Si Carlo naman ay walang malay na nakahiga sa kama. Mas matindi ang pinsala nito at marami rin itong benda. Anak, gumising ka na. Nandito na kami ng tatay at kapatid mo. Kuya, nandito na kami. Habang kinakausap ng mag-ina ko si Carlo, nilapitan ko naman si Dina na nakatungo lang. Tinanong ko ito sa totoong nangyari. Anito, galing daw sila sa isang handaan kaya sila ginabi ng uwi. Hindi naman daw nasaktan ng dalawang bata, tanging si Carlo lamang ang napuruhan. Ang labis na nagpasindak sa amin ay nang sabihin nito na dahil sa babaeng umaangkas kaya sila na aksidente. Bago raw sila nabangga sa kasalubong na sasakyan, sumisigaw daw si Carlo na may babae sa likod nito. Dagdag pa ni Dina, maayos na daw ang lagay ni Carlo. May kailangan lang daw na gawin na pagsusuri rito bago palabasin. Salamat sa Diyos at walang masamang nangyari sa mga bata at hindi ganong kalala ang nangyari kay Carlo. Ang mabuti pa umuwi ka na muna, Dina. Kami na muna magbabantay kay Carlo. Kailangan ka rin ng mga anak nyo. Bumalik ka na lang ulit bukas, ha? Oo nga, Iha. Alam namin na pagod ka na rin. Sige na, umuwi ka na muna sa inyo. Ngumiti naman sa amin ang manugang ko. Bago umalis,
Nilapitan pa nito si Carlo at may ibinulong. Bago lumabas ng silid na yon, nagmano pa ito sa amin ni Vanji. Lumabas muna sina Vanji at Bangs dahil bawal ang maraming bantay. Nakatingin lang ako sa wala pa ring malay na si Carlo. Habang nakasandal sa upuan, nakatingin lang ako sa kawalan. Laman ng isip ko ang sinabi ni Dina na ang babaeng umaangkas ang dahilan ng kanilang aksidente. Nag-uumpisa ng bumigat ang talukap ko nang mapatingin ako bigla kay Carlo nang umungol ito at tuluyan ng magmulat ng mga mata. Anak? Buti gising ka na. May gusto ka bang kainin o nauuhaw kaya? Teka lang, tatawag ako ng nurse. Akma na sana akong lalabas nang pigilan nito ang kamay ko. Blanko ang ekspresyon nito habang nakatingin sa akin. Ang sabi ng doktor, may ilan lang daw na pagsusuring gagawin sa'yo tapos pwede ka na nilang payagang umuwi. Pwede ka naman daw kasing magpagaling na lang sa bahay eh. Tulungan mo akong umuwi sa amin. Hinihintay na ako ng anak ko. Ha? Bigla akong napaurong. Muntik pa akong matumba kung hindi lang ako otomatikong napahawak sa sandalang upuan. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, hindi si Carlo ang nagsasalita. May kilabot na gumapang sakin at may malamig na hangin ang tila dumaan. Sa isang iglap, biglang nag-iba ang paligid. Para akong dinala sa isang pangyayari na gusto ko nang ibaon sa limot. Isang pangyayari na magbibigay linaw sa kung ano ang nangyari sa babaeng umaangkas sa mga tricycle driver. May isang dalagang ina noon na nagtatrabaho sa isang bagong bukas na mall. Ang bahay nito ay nasa dulong bahagi na ng Baryo Turo. Bihira lamang ang may naghahatid sa lugar na yon dahil sa bukod sa may kalayuan na, lubak-lubak pa ang daan at wala ring poste ng ilaw. Buwan ng Agosto yon, kasagsagan ng malakas na ulan. Pauwi na sana ako noon galing sa pamamasada. Bago makarating sa bahay namin, isang babae na basang-basa ang pumara sa akin. Hawak pa nito sa kamay ang sirang payong. Sa pag-aakalang malapit lang ito, huminto ako sa tapat nito. Saan po kayo, miss? Sa may barangay Turo, Purok 6. Naku, miss, dulo na yon. Sa bungad lang kasi ako ng barangay Turo eh. Tsaka gagarahin na ako. Sa iba na lang po kayo sumakay. Sige na po, Manong. Naghihintay na po sa akin ang anak at lola ko eh. Tiyak na nag-aalala na sila sa akin. Dodoblehin ko rin po ang bayad. Basta ihatid niyo lang po ako. Naku, miss, kahit doblehin nyo pa, walang basa-basa maghahatid sa inyo doon, lalo na sa ganito kasamang panahon. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hinihintay lang po ako ng anak ko eh. Kailangan ko na po talagang makauwi. Dahil sa pangungulit ng babae, pumayag na rin ako na isakay siya hanggang sa tapat ng bahay namin. Mula doon, maaari na siyang mag-abang ng ibang tricycle. Sumang-ayon naman ito sa mungkahi ko. Ang sabi niya pa, maaari naman daw niyang lakarin ang pauwi sa kanila. Naaawa man ako rito, mas nanaig pa rin sa akin ang kagustuhang makauwi ng maaga. Anibersaryo kasi namin yon ng asawa ko. Bago ako umalis nung umaga, nagsabi ito na magluluto ito ng espesyal para sa hapunan namin. Hanggang dito na lang tayo, miss. Pasensya ka na, ha? Hinihintay na rin kasi ako ng misis ko eh. Okay lang po, heto po ang bayad ko. Wag na, miss. Sabi ko nga sa'yo, gagarahin na talaga ako. Sinabay lang kita para malapit ka na sa uuwian mo. Salamat po sa inyo, Manong. Matapos makapagpasalamat, mabilis nang lumakad ang babae palayo. Tinalunto na nito ang maputik at lubak-lubak na daan pauwi sa kanila. Kahit nanginginig sa ginaw dahil basang-basa na ng tubig ulan, hindi nito alintana ang bagay na yon. Ang nasa isip lamang niya ay ang kanyang anak. May ilang beses pang magmuntik-muntikang madulas ang babae dahil sa maputik na daan. Sobrang dilim din ng parting yon. Piping dasal na lamang ng babae na sana may motorista na dumaan para makasakay siya. Pero hindi yata inaadya ng pagkakataon. Naisip din niya,
Sino pa kayang lalabas ng ganitong oras ng gabi at masama pa ang panahon? Malapit na siya sa puno ng langka nang biglang kumidlat ng malakas. Sa sobrang taranta niya ay napatakbo siya sa tabi ng puno. Hindi niya napansin na bangin na pala ang tabing yon ng daan. Huli na nang mapagtanto niya ang nakaambang panganib. Gumulong na siya paibaba at naramdaman ang pagtama ng ulo sa matigas na bagay. Bago magdilim ang paningin, may naaninag pa siyang liwanag na nagmumula sa taas ng daan. Gusto man niyang sumigaw ng tulong pero walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Unti-unti na rin siyang nawawala ng malay. Bago pumikit ang mga mata, lumitaw pa sa kanyang isip ang mukha ng anak. Wala akong kamalay-malay noon na nahuli na pala ako ng dating. Inakala ko na nakasakay na noon ang babae. Wala akong kamalay-malay na nasa ilalim ng bangin ang hinahanap namin ni Vanji. Nagalit kasi sa akin si Vanji sa ginawa ko. Masyado raw delikado para hayaan na lang naming maglakad pa uwi ang babae. Sa pagbalik naman namin, isang tricycle naman ang nakasalubong namin. Dahil madulas ang daan, kinain na nito ang linya nila. Yon ang aksidente kung bakit naputulan ako ng binti. Patawarin mo ko. Hindi ko alam na yun palang nangyari sa'yo. Bakit po kayo umiiyak? Anak, may malaki akong nagawang pagkakamali. Hindi ko po kayo maintindihan. Pag-uwi na lang natin pag-usapan ang bagay na to. Ang mahalaga, maayos na ang lagay mo. Kahit hindi lubos na uunawaan ni Carlo ang sinasabi ko, tumango na lamang ito sa akin. Ilang sandali lang, dumating na ang doktor na tumitingin sa kanya. Sumagi sa isip ko na baka ginamit lamang nito si Carlo para maiparating sa akin ang gusto niya. Nangako ako na sa lalong madaling panahon ay hahanapin ang bangkay niya para matahimik na ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, pinayagan na ng doktor na makalabas ng ospital si Carlo. Pagdating sa bahay, kaharap ang pamilya ko, sinabi ko sa kanila ang nangyari sa ospital. Kung ganun, ang babaeng umaangkas sa mga tricycle driver ay humihingi lang ng tulong para makita ang katawan niya. Maniwala kayo mga anak, hindi ginusto ng tatay niyo ang nangyari. Napagbayaran na niya ang nangyaring kapabayaan niya noon. Hindi naman po namin sinisisi si Itay. Alam naman po natin na aksidente lang ang nangyari sa babaeng yon. Hanggang ngayon, binabagabag pa rin ako sa nangyari sa kanya. Malakas ang kutob ko noon pa, pero natatakot akong malaman ang katotohanan. Ay, hinintay ko pa talaga na may masamang mangyari sa'yo. Marahil po hindi naman niya intensyon na mamatay ako. Ginawa niya lang akong daan para makarating sa inyo na kailangan niya ang tulong. Ito na ang pagkakataon niyo po para makabawi sa kanya. Hindi niyo man po siya naihatid sa mismong bahay niya ng gabing yon. Mahanap man lang sana ang kanyang katawan sa ilalim ng bangin na kinahulugan niya. Dahil sa patuloy na pag-uulan, ipinagpaliban na muna namin ang paghahanap sa bangkay ng babae. Ang tanging palatandaan kasi namin ay malapit sa puno ng langka ito nahulog. Sa pagkakaalam ko, ang papuntang Purok 6 ay maraming puno sa magkabilang daan. Sa wakas, gagaan na rin ang pakiramdam mo niyan. Ay, oo nga. Sana hindi ako naduwag na sabihin sa iyo ang nalalaman ko. E di sana naiwasan ang maraming aksidente. Hindi pa naman huli ang lahat. Saka sa lahat ng tricycle driver na inaangkasan ng babae, wala namang namamatay. Wala talaga siyang intensyon na makasakit. Siguro likas na mabait ang babaeng yon nung nabubuhay pa. Tingin ko nga na mabait siya. Naalala ko ang sinabi niya ng gabing yon. Hinihintay na siya ng anak niya. Ang gusto lang naman niya ay makauwi na. Pero tinanggihan ko siyang ihatid. May bigat pa rin sa dibdib ko ng mga sandaling yon. Siguro hindi na yun mawawala pa kahit matagpuan pa namin ang bangkay niya. Habang buhay ko na yun dadalhin dito sa dibdib ko.
Habang nagpapagaling si Carlo, panay naman ang dalaw ng kanyang mag-iina. Kahit walang sabihin, napapansin naman namin na nagkakaayos na silang mag-asawa. Inalok pa namin ni Vanji na doon na matulog ang mga ito, pero sabi ni Dina, may pasok pa raw ang mga bata. Wala silang dalang gamit, sa susunod na lamang daw. Nang makaalis ang manugang ko at mga apo, masinsinan kong kinausap si Carlo. Natutuwa ako at mukhang magkasundo na ulit kayo ni Dina. Alam mo ba nung nasa ospital ka, kitang-kita sa kanya ang pag-aalala sa'yo. Hindi pa po kami nag-uusap tungkol sa bagay na yan. Ganun ba? Kung sakali na magdesisyon ka na, lagi mo sanang isaalang-alang ang mga apo ko. Opo. Sa ngayon po gusto ko munang ituloy ang plano ko. Mas mahalaga sa akin ang kinabukasan ng mga anak ko. Sabayan mo ng dasal ang lahat ng plano at ipaubaya mo sa may kapal. Tiyak na ituturo niya sa iyo ang tamang direksyon. Pagkatapos ng pag-uusap namin, iniwan ko muna siya para makapagpahinga. Nang sumunod na araw, maaliwalas na ang panahon. Lakas loob kaming lumapit sa kapitan ng baryo namin. Noong una, nag-aalangan kami kung dapat ba naming ipaalam dito. Pero alang-alang sa ikatatahimik ng kaluluwa ng babae, ipinagtapat namin ang tungkol sa nangyari dito. Sa lahat ng oras, naroon ang pamilya ko para suportahan ako sa aking desisyon. Gaya ng inaasahan, hindi kami agad pinaniwalaan. Dumating pa sa punto na pinaghinalaan pa ako at ang pamilya ko. Kilala niyo kami na mabuting residente sa lugar na to. Wala kami naging kaaway kahit noon. Kaya nga po kami sa inyo lumalapit dahil alam namin na kayo lang ang makakatulong sa amin. Oo nga po, Kapitan. Bakit hindi niyo po muna subukan na hanapin ang katawan ng babaeng yun? Siguro naman po, doon niyo malalaman ang totoong nangyari sa kanya. Nagdududa na tiningnan kami ni Kapitan. Tumulong na rin si Kamemeng. Pinsan kasi ng asawa nito ang Kapitan. Inako na rin nito na siya ang nagsabi sa amin ng tungkol sa babae. Sa huli, napapayag na rin namin ang Kapitan na hanapin ang bangkay ng babae sa bangin na kinahulugan nito. Piling-piling tao lamang ang kasama sa pagresolba ng kaso ng babaeng nawawala. Dito na lang po kayo, Tay. Ako na lang po ang sasama kina Kapitan. Pangatlong araw nyo ng paghahanap pero hanggang ngayon hindi nyo pa rin nakikita ang bangkay ng babaeng yun. Huwag na po kayong mag-alala. Mahahanap din po natin siya. Kung hindi nga lang ako magiging pabigat sa inyo, gusto ko rin sanang sumama eh. Pasensya na po, Tay. Nasa talyar pa kasi yung tricycle ko eh. Kung naayos na sana yun pwede kayong sumama at yun na lang ang gagamitin natin. Wag mo na lang akong pansinin. Sige na, lumakad ka na. Baka hinihintay ka na ng mga kasama mo. Halos nagalugad na ng mga kasamahan ni Carlo ang bangin, pero hanggang ng mga sandaling yon, hindi pa rin nila natatagpuan ang bangkay ng babae. Natigil din ang kanilang paghahanap dahil bigla na namang umulan. Delikado kung magpapatuloy sila sa paghahanap. Nagtanong-tanong na rin sila kung may babae bang nawawala ng ganong petsa, pero wala silang nakuhang sagot. Isang gabi, labis na akong binabagabag ng konsensya ko. Sinisisi ko na rin ang sarili ko sa nangyari sa babaeng yun. Lagi na rin akong aburido at hindi natutulog sa gabi. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip. Pwede ba? Pabayaan mo na lang ako. Nag-aalala ako sa iyo eh. Tingnan mo nga yung sarili mo. Hindi ka na natutulog. Gusto mo ba magkasakit, ha? Siyempre ayoko. O yun naman pala eh. Dapat ingatan mo ang kalusugan mo. Huwag matigas ang ulo mo. Gabi-gabi niya akong dinadalaw sa panaginip ko. Paulit-ulit siyang humihingi sa akin ng tulong. Sinabi ko naman sa kanya na may mga tao nang naghahanap sa kanya. Sa sobrang pag-iisip mo, kaya nadadala mo na hanggang sa panaginip mong nangyari sa babaeng yun. Gusto mo pang ipatawag natin ang albularyong si Kamemeng? Ano naman ang may tutulong niya sa problema ko? Malay mo naman, may solusyon siya sa bumabagabag sa'yo.
Hindi ako tumugon sa sinabi ni Vanji. Pero kinagabihan, panauhin namin si Kamemeng. Pinahiran niya ang sentido ko ng dala niyang langis. May inuusal din siyang orasyon habang nagpapausok ng insenso at kamangyan sa buong bahay. Pagkatapos ng ginawang ito, nakaramdam ako ng matinding antok. Hindi ko namalayan na mahimbing na pala akong natutulog. Paggising ko kinabukasan, magaan na ang pakiramdam ko. Isang alaala rin ang pumasok sa isip ko. Hinanap ko si Carlo na abala sa paglilinis ng tricycle nito. Oh, kailan mo pa nakuha sa talyer ang tricycle mo? Kanina lang po, Tay. Ayos na po ba kayo? Oo, magaan na ang pakiramdam ko. Nasaan ang nanay mo at si Bangs? Pumunta lang po sila sa bayan. Kaalis lang po nila. Hindi na sila nagpatid sa akin para may kasama daw kayo rito. Carlo anak, samahan mo ko ngayon. Ho? Saan naman po tayo pupunta? Hahanapin natin ang babaeng yun. Para kasing may naalala ko Pero, abala po kasi ngayon si Kapitan. Tayong dalawa lang ang maghahanap. Sigurado po ba kayo? Oo, iyo. Sasamantalahin natin habang maliwalas ang panahon. Baka sa mukha ni Carlo ang pagtutol, pero wala rin itong nagawa kundi sumunod sa akin. Mabilis lang akong gumayak at saka sumakay na sa tricycle nito. Binaybay na namin ang daan papuntang Purok 6 ng barangay namin. Habang daan, papaling-paling ako ng tingin hanggang madaanan namin ang isang lugar na pamilyar sa akin. Naalala ko bigla na doon kami na aksidente ng asawa ko. Hinto mo! Bakit po, Tay? Dito kami na aksidente ng nanay mo! Dito po ba? Wala naman po mga puno ng langka sa bahaging to Hindi kaya pinutol na ang puno na yon? Maaari po. Iba ang pakiramdam ko sa lugar na ito Hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa tabing daan. Tumungo ako at sinilip ang ilalim. Sa ibaba, may puno ng langka na hitik sa bunga. Pero nakapagtataka na hindi yun kinukuhanan ng bunga. Biglang sumibol ang kaba sa dibdib ko. Matarik ang baba nyon at maraming halaman ang may mga tinik. Biglang gumewang ang tayo ko. Mabuti na lamang maagap si Carlo sa pag-alalay sa akin. Ayos lang po ba kayo? Oo, nahilo lang ako. Mabuti pa po, umuwi na tayo. Hindi. Parang may kung ano sa ilalim ng bangin. Ho? Sige po, bababain ko. Mag-iingat ka, anak. Dahan-dahan na bumaba si Carlo. Kumapit lang siya sa mga talahib at damo para makarating sa ibaba. Maya-maya pa, hindi ko na matanaw ito. Ayos ka lang ba, anak? Oo. Ha? Ano ito? Bakit, Carlo? Ano nakita mo? Imbes na tumugon sa tanong ko, nakarinig na lang ako ng mga sigaw. Makailang beses kong tinawag ang pangalan ni Carlo at tinatanong kung ano ang nakita nito. Ilang sandali pa, nagmamadali na itong umahon. Nagkasugat-sugat pa ito dahil sa matinik at matatalim na talahib. Merong kalansay sa ibaba. Kailangan natin tong ipaalam kay Kapitan. Ganon nga ang ginawa namin. Agad kaming nagpunta kay Kapitan para ipaalam ang natuklasan namin. Hindi na nila kami pinasamang mag-ama para hindi na kami makagulo pa. Nakuha sa tabi ng bangkay ang isang bag na naglalaman ng mahahalagang gamit ng kalansay na nakita. Napag-alaman nila na Janet Orate ang pangalan ng kalansay na nakuha. Nagtatrabaho ito sa bagong tayong mall nang mawala ito. May isang anak ito at 4 na taong gulang na sa kasalukuyan. Nasa pangangalaga ito ng isang mahirap na pamilya. Hanggang ng mga sandaling yon, inuusig pa rin ako ng konsensya ko. Kahit nalutas na ang kaso ng babaeng umaangka sa mga tricycle driver, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari sa babae. Kung pinagbigyan ko lang sana ang pakiusap nito, hindi sana mauulila agad sa ina ang bata. Walang may gusto sa nangyari. Maaaring hanggang doon na lang talaga ang buhay niya sa mundo. Siguro nga.
Pero habang buhay ko pa rin dadalhin ang pangyayaring yun. Kung makakaluwag sa dalahin mo, pwede naman nating tulungan ang bata. O di kaya ampunin na lang natin. Talaga? Oo naman. Ayos lang naman daw kina Carlo at Bangs. Sana, kung nasan man ngayon si Janet, napatawad na sana niya ako. Isang buwan pagkatapos malutas ang kaso ni Janet, kinausap ng mga anak ko ang pamilyang kumukupkop sa bata. Pinahiwatig nila ang kagustuhan na ampunin ng bata. Dahil hikaho sa buhay at kilala naman kami sa baryo na yon, napapayag silang ibigay sa amin ang pangangalaga sa bata. Nang mabigyan ng maayos na libing si Janet, dumalaw kami ng buong pamilya ko sa puntod niya. Nagkabalikan na rin sina Carlo at Dina. Nangako ang manugang ko na babawasan na ang pagiging selosa at buong puso nang magtitiwala sa anak ko. Inamin din sa akin ni Carlo na nagtapat sa kanya ang asawa na ito ang may kagagawa ng pangungulam kay Vanji. Wala naman daw itong intensyong patayin ang asawa ko. Gusto lang naman daw nito na turuan ng leksyon ng asawa ko dahil sa pakikialam sa kanila. Nangako raw ito na hindi na ulit yun gagawin. Isang kapitbahay di umano ang hininga nito ng tulong para maisagawa ang kulam nito sa asawa ko. Nung una, nagalit ako kay Carlo. Pero sa huli, mas pinili ko na lamang unawain ang asawa niya. Ang mahalaga naman sa akin ay masaya ang anak ko.